Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Okay? Today is October 21, 2025 at pag-usapan natin ngayon si Chavit Singson na ibang klase yung depensa niya, mga clear. Okay, bigyan natin ng konting context na to, ha? Kasi para maalala nyo kung bakit ba siya nasampahan ng plunder. Okay, bilisan lang natin to. Natin, okay? At lahat ng kasamahan niya sa Sangguniang Bayan. Una sa plunder po, si Chavit from 2019 up to 2022. Pangalawa, yung kanyang Vice Mayor, sa Attorney Pablito San... Namayagpag siya, mga clear, 2019 and up to 2022, panahon to ni dating Pangulong Duterte. Kasi sinasabi ka lang natin yung year, hindi naman natin sinasabi na kasabot niya si dating Pangulong Duterte. Panahon lang niya to. Dating Pangulong Duterte at namayagpag siya lumalabas. At hindi siya napagbawalan. Diba? So in other words, mga clear, ngayon na parang galit siya kay Pangulong Marcos Jr. dahil hindi yata na naari yung kanyang gusto, parang yung gusto niya, hindi yata napayagan, maging director yung kanyang pamangkin, hindi naman na-i-appoint. Baka kasi baka lang mga kaklear. Baka lang hindi man namin pag-uusapan to ng ganito ito hindi namin na pag-uusapan to ng Pangulo. Ibig sabihin, siguro may nakita siya na hindi dapat. Diba? Kasi otherwise, kung ikaw naman ay magaling, may skills, dapat ilagay. Tingin ko naman, hindi na magdadalawang isip ang Pangulo na ilagay kay. Diba? Kung makakatulong ka sa bayan, yun hindi nilagay, nagtampo. Diba? Inamin naman niya, dito sa galing sa atin, nagtampo siya kay Pangulong Marcos Jr. because hindi nga tinupad yung yung pangako na yung pamangkin niya malagay sa PCSO. Yun na nga, uulitin ko na lang, ba't kaya ba sa PCSO? Parang juicy position ba yung PCSO? Parang nakikita ko naman kay GM Mel Robles, hindi naman. Pero ang dami niya pinamimigay ng mga kaklir, yung ambulansya. Ang dami, as in. Diba? Kaya dapat ingatan nyo yun, yung mga nabibigyan ng mga ambulansya. Ingatan nyo naman po yan, ha? Hindi yan binigay sa inyo para sirain lang. Ingatan nyo rin. Kasi mahirap pera po yan ng bayan, na isi-share sa lahat para meron kayo magamit para sa inyong mga kababayan dyan, constituents. At lahat ng kasamahan niya sa Sangguniang Bayan ng Narvacan, yung ngayon, Mayor ng Narvacan, si Edna Sanidad, yung mga wala na sa pwesto pero damay pa rin sila, yung aming Penro, na yung Provincial Environment Officer. Kasi nagsabuatan daw sila para kumita. In-overprice ang property para bilhin, pero parang kalahati ang kinita. Kalahati ang overprice. Milyones. So nawalan yung kanilang lungsod or local government unit ng ganong klaseng halaga dahil nga na overprice. Officer ng Ilocos Sur kasi siya ang nagtatago ng mga records. Ayaw nilang ibigay yung mga records. Ayun na. Di ba ganun din yung sabi ko kanina, DPWH, ayaw din ibigay yung record ng CLTG, mga kaklir. Bakit kailangan itago? O wala naman dapat itago, di ba? Records sa amin, maski public records, kasi takot po lahat sila kay Chavit. Bakit naman kailangan matakot kay Chavit? Mabait naman yun, di ba? Girl, mabait naman yun, di ba? Sabi nila mabait. Galante. Maraming ginto. Di ba? Girl. Attorney. Ginagirl lang kita kasi yung pagkakasabi niya yun. Girl. Mayaman na siya. Marami siyang ginto. Hindi niya na kailangan na maraming pera. So bakit pagbibintangan na siya ay nangurakot? Naku. Dapat maprove ng malalimaan. Diba? Kasi mayaman na siya. Diba? Kaya nga mayaman na siya, hindi naman kailangan. Kaya nga natataka nga tayo mayaman na siya, marami siyang negosyo, may satrap siya, yung anak niya na meron itong pag-aari. Bakit si pamangkin kailangan pa sa PCSO? Pwede mo naman, kung wala siyang work o baka naman may kaya din naman yan at di niya na kailangan at baka may sariling negosyo si pamangkin. So, kung meron naman pagkakakitaan ng malinis,
di mo na kailangan magtampo kay Pangulong Marcos Jr. kung di man siya nailagay as director ng PCSO. Kasi kaya niyo naman kumita sa malinis na pamamaraan. Di ba? Malinis na pamamaraan. Okay, tuloy. 2019 lang. 2019. Pag ngayon lang. Magtatangka ka bang mag-file? Yun. Okay, ito to. Bakit ngayon lang daw? Naku, attorney, ba't ngayon ka lang nag-file? 2019 pa pala yan. 19. Naku. 19, 20, 20, 20, 45. 6 years. Oo nga naman, bakit? Yung panahon ni Duterte. Ayun na. Yun na. Ha? Magtataka ka pa ba? Okay. Ka bang mag-file nung panahon ni Duterte? Magtatangka ka bang mag-file nung panahon ni Magtatangka ka bang mag-file sa panahon ni Duterte? Magtatangka ka bang mag-file nung panahon ni Duterte? Na kaibigan niya, kasabwat niya si Duterte. Hala, doon pala yun. Hindi ko yata nadinig yun. Sorry ha. Kasabwat daw. Kaya ba ang pinoproteksyonan niya ngayon? At ang gusto niya na ngayong lumuklok bilang presidente, kaya niya pinapaalis sa posisyon para si VP Sara ang umupo. Dahil according to Atty. Estrelita, kasabwat ang Duterte. According to her, ha? Siyempre, ayaw muna natin paniwalaan yan, mga kaklir. Dapat tayo ay makakita ng mga ebidensya. Pero bakit nga ba niya pinapaalis ang Pangulo sa pwesto? Kung ang problema lang naman niya ay hindi natanggap ang kanyang pamangkin as direktor sa PCSO. Malalim, mga kaklit. Parang may hugot na mas malalim. Hindi lang siguro yun. Diba? Ngayon, ang pinangalandakan niya, kasi kurakot. Kurakot. Sa panahon ngayon. Teka lang. Hindi pa kurakot at magnanakaw din na inamin naman ni dating Pangulong Duterte. Siya man ay kurakot. Siya ay kurakot. So, ba't kaya? Bakit kaya? Diba? No, sige, tuloy tayo. Nung panahon ni Gloria, nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. Ngayon, yung 2019, si Duterte ang presidente. Paano ka magtatangkang kasuhan siya noon? Hawak niya si Martinez. Kaya siya nagkalakas ng loob, mga kaklir, ngayon. Kasi naibay ng ombudsman. Hinintay lang palang mag-retire sa ombudsman Martires, mga kaklir. Hinintay lang. Diba? Parang si Senator Trillanes din, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Yes, I'm very helpful. Kasi yan na ang tawag ni Presidente Bongbong Marcos. Lahat ng gumamit ng pondo ng gobyerno, parusahan. Lahat ng nagnakaw ng kayamanan ng bayan, parusahan. Kaya kami po, isa sa mga unang tumugon dito sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos. May tiwala siya kay Pangulo. Kahit sinasabi ni Senator Bongo na ngayon maraming korap. Siyempre, lumilitaw naiimbestigahan Pero pag saradong mata mo, bingi ka, alam mo, akala mo malinis ang administrasyon nyo. At iyon ang gusto mong palabasin sa kapwa Pilipino natin. Malinis ang administrasyon noon kasi nakatakip ang tenga, sarado ang mata, dapat walang kikibo. Katulad nito. Hindi nga siya nagsampa nun dahil natakot. Yun. Kaya wag mong baguhin ang naratibo, Senator Bongo. The mere fact na umamin si dating Pangulo Duterte na siya'y magnanakaw, dapat noon pa lang lumaban ka na. Kaya parang asarap i-cross-examine ni Senator Bongo pagdating sa korupsyon. Na? Yung site kung saan itinatayo yung new farmers market. Ito ay located sa San Antonio, Narvacan, Ilocos Sur. 10 hectares po yan na lupa. Grab the opportunity, ika nga. Ayun, nag-grab siya ng opportunity because nakitaan niya ang Pangulo na dapat managot ang dapat managot. So nag-grab siya ng opportunity. This is the right time for her to file the case kasi alam niya may mangyayari. Pero syempre, ma'am, attorney, kumpleto dapat ang dokumento. Yung pa rin tayo, Doon pa rin tayo. Ayaw natin maghusga.
dapat kompletong ebidensya para hindi naman madismiss. Sayang naman ang effort, yung inyong tiwala, tapos biglang na madismiss kasi kulang. So, kompletohin, attorney, you know that. So hopefully, we will recover all of these assets. Maibilanggo lahat ng nagkarambong, nagnakaw ng pondo ng bayan namin. Yan Santorini na yan will be demolished. Nakikita naman ninyo yung famous kilometer-long, 1-floor high coral fence niya. Sabi niya dyan, yung mga corals na yan, napulot lang namin yan sa tabing dagat. Meron bang corals na pare-pareho ang size? Nandiyan sa picture na ibibigay ko. Yung mga yan. May mga ebidensya siya. Oh, tulungan ninyo kami. Matagal na siyang pumapayagpag. Yes! Milyon ang ilagay niya. Hindi naman kanya yung lupa. Ngayon, ang Henry dyan. Malala niyo si Pacquiao? Siyempre, public land, no? Malala niyo si Pacquiao? Yung resort niya sa Boracay, binakbak din. Yung sa sa norte, yung malaking Manas Resort. Ang daming violation. Kaya ano ba yun? Yung may binakbak sa Boracay? Kay Manny Pacquiao ba yun? Oh. Din. Probinsya mismo ni Ferdinand ni Bongbong Marcos. So, help us. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito na yung depensa niya. Pangmayaman, mga clear. Gamit ang yaman. Kasi sabi natin mukhang yaman ang pinandedepensa niya. Tingnan natin, Ito po ang masasabi ko sa pinal down na plunder. Another diversionary tactic, another The same script ni Senator Bongo, the same script ni VP Sara. Diba? Diba? Anyway, yan na lang ang isulat mo sa pleading mo. Pati si Senator Bongo, yan ang sulat sa pleading. Diversionary tactic. Namumuliti ka. Di ba? Di sana makalusot yung ganun depensa. Hinira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi. Talaga? Ano naging broker siya? Teka lang sabi niya binenta niya na sa munisipyo. Ng 8. Ikaw ang may lupa. Ganun ba yun? Siya daw nagbenta ulit nga. Ulit na. Binenta ko lang sa munisipyo binenta square meters, 10 and was 800. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, ganun ba talaga kalaki ang fair market value sa probinsya, mga kakli? 8,000 per square? Depende yan, mga kakli, sa lugar, Dapat i-check ito yung paligid at that time magkano. Saka ibebenta mo sa gobyerno, dapat mas mura talaga. Sino nag-appraise niyan? Normally, ang fair market value niyan, kahit no selling price niyan, market value niyan, mga ka-clear, kung ano yung dating presyo ng katabi. Baka yun yung ginuhanan ni Atty. Estrelita. Diba? So, paano dapat may proof ka na 8,000 per square yun. Diba? Depende, ano ba zonal valuation? Let's say sa BIR. Kasi mas murang assess value, mga kaklin, nakalagay sa sa tax declaration. Mura yun. So, medyo ang paparehas ka ng konti kahit papano sa zonal valuation, pwedeng tumaas ka ng konti. Kaya lang, syempre, whichever is higher, yun yung basis ng tax. Diba? nalugi po ako ng 680 Siya nga nagbenta. 80 million. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Mayor ka? Ikaw nagbenta ng lupa? Sana dinonate mo na lang. Hindi ko alam kasi mga tinatanong ko lang. Siya pala nagbenta ng lupa. Siya. Dapat talaga malaman dito kung magkano yung yung presyo ng zonal valuation at that time bago kayo nagkabentahan. Di ba? Siya pala nagbenta.
muna sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Ito ang mga nagsasabi, Ano daw? 1.2 million lang niya binenta? 180 million. So tumulong lang po ako. Ito ang mga nagsasabi nito, dati ng extortion ng munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako. 1.2 million? Oh, isang kumuha ng record si attorney Estrelita na nalugi ang munisipyo ng 100 million. 1.2 lang binenta yung 10 hectares. Diba? Anyway, makikita naman yan, diba, sa record. Ang problema, hindi nga kayo nabibigay daw ng record, eh. Kung saan nyo kinuha yung pagbenta. Diba? Makikita yan. O baka naman in-underprice nila ang deed of sale. Ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So, Sinado ka, girl? 1.2 million mo lang binenta? Ay, makikita sa record dyan. Ano ba ang pinag-usapan sa sanggunian dyan? Parang, kung binenta na mo ng 1.2 million lang, sana binigay mo na lang. Wala pa naging issue, di ba? James Cito TV, thank you sa thank you sa sticker. Di ba? tumulong lang po ako. Ito ang mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Yun na. O, di ba? Sabi ko sa inyo, ang depensa ni Chavit Singson, pangmayaman. Ginagamit ang yaman bilang depensa. Extortionist. Sa akin lang mga kaklear, kung extortionist to, talaga sasapahan ka pa ng kaso para makapag-extort? Dapat may ebidensya sila. Nag-ipon pa sila ng ebidensya laban sa'yo para mapilitang mag-extort sa'yo? Diba? Ang tanong ko ganito mga clear, okay? Alma Miranda. Ito, kung, ayan, malapit nang magka-cognitive dysfunction si Chavit. Kung totoo, ito lang tanong natin kay Sir Chavit, kay Chavit Singson. Kung totoo na sila ay matagal nang nag-extort, okay Ito ang mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Dati na extortionist, abogado to, si Estrelita, Atty. Estrelita. Sinampahan mo na ba ng kaso? At yung pagiging extortionist ba nila, dahil mukhang paulit-ulit dati na itong extortionist na guilty na ba? Meron naman decision ng court na sila i-declare na extortionist. Sino-sino yung nag-extort sila? Sa'yo ba? Meron ka bang police blotter? O walang AI at walang mga doktora ng dokumento uso sa Davao City yun, sabi. DOM si Chavit, muntik na nga si Catriona Gray, oo nga, Max Safe. Miyak na nga si Jillian Ward, kabata-bata. Happy na kaya si Erap, sa Kendra Channel. Diba? Kung dati na extortionist to, pang mayamang depensa to, may record ba? Nagsumbong ka ba sa pulis? Nagsampa ka ba ng kaso? Prove it, di ba? Si Atty. Tilly Cordero, pinsang buo yung tinalo ko na mayor sa Narvacan. Ever since, yan ang nagbabati ko sa akin. Pero, humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang. Magpapahingi, binibigyan ko. Bakit hindi mo dinimanda? Ang tapang mo. Diba? Ba't ka nagbibigay kung totoo? So, paper trail. Paper trail. Diba? At paano kang tinatakot? Sa akin lang, mga krip, isang Chavit Singson, magpapatakot kay attorney? Kay girl? Tapos, nag-extort sa'yo, tapos binibigyan mo? Ba't ka magbibigay kung wala ka naman dapat itago? Di ba?
extort, you're giving money for what? Eh, malinis ka naman, di ba, Chavit? You're so clean. You're so straight. Sabi mo. So, bakit mag-extort? Anong kakatakot mo para magbigay ka naman ng pera? Di ba? Marami po. Ang huli ay pupunta sa bahay. Ito ang tawag ni Tini Cordero na nagpaano ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya. Pwede bang bilhin yung hotel and resort. Hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige nga, para papagbigyan ko na. Nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako. Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan. Okay. So, nag-alok sa'yo ng hotel. Hotel nila? Resort nila? So, marami yan. May text ba sa'yo? Email? Paano inalok? Di ba may letter, may offer to sell ba? Di ba? Attorney, meron mayamang kurakot din at minsan kuripot. Pero si Chavit Singson, sabi niya, malinis siya. Diba? Wala siyang hinihingi. Diba? Tumulong siya sa kay Pangulong Marcos Jr. Wala siyang hinihingi. Yun nga lang, nagtampo. Kasi hindi na pagbigyan. Yun lang. Diba? Dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nililipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Wait. Ano yun? Napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Ikaw nag-arrange lahat? Mayor siya at that time? Hindi ba conflict yun? Hindi ko na nililipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale. Wait. Meron ka pang kasalanan sa BIR? Di ba, Menchu? May problema pa siya sa BIR. So, tanong, kung kaya ng isang Chavit Singson magmanipula ng papel, kaya niya bang magmanipula ng presyo? Tanong lang yun. Siya naman yung umamin na di niya daw nilipat. Wait. Ganito yan. Naguguluhan ako. So may lupa siguro siya. May lupa siya. Baka binili sa isang farmer sa murang halaga. Di ko alam. Yun yung naisip ko eh. Baka, ito, ako mag-speculate ako dito. Kasi hindi kompleto yung papel eh. Hindi kompleto yung kwento eh. May lupa, malamang ganito mga kaklira, may lupa, binili niya. Mura yon, syempre. Magaling siya mag-negotiate, di ba? Baka mura niyang binili. Baka mga 1 million niya lang binili. 1 million lang niya binili. Baka lang. Binenta niya, sabi niya, ng 1.2 million. Pero sinasabi niya, Tony, hindi, in-overprice mo eh. So, lumalabas sa papel, sa deed of sale, 1.2 million lang. Pero hindi niya nililipat from the real owner, mukha siyang bumili, hindi niya na yun nilipat, kasi parang hindi double sale. Actually, hindi double sale yun eh. Hindi double registration. Kasi double sale, iba yung meaning nun sa legal ah. Pag double sale, sabay mong binenta, or binenta mo after, pero nabenta mo na before. So, magkaiba yung meaning nun ah. Ang double sale, binenta ni A kay C. Ah? Tapos, hindi pa nalilipat kay C, binenta naman niya, nasa kanya pa yung title, binenta niya pa kay B. Pero una nakapagparehistro si B. So, sinong protektado sa double sale? Si B, kasi siya yung unang nakapagparehistro, so provided na dapat in good faith. Wala siyang alam na bentahan kay C. That's double sale. Tingin ko, ang sinasabi niya, dapat walang double registration para walang payment ng doble ng transfer. Kasi kung binenta sa kanya,
Ibebenta niya sa munisipyo, di niya na daw nilipat. Okay? So, di mo nilipat sa'yo. Kaya, instead na, kasi siya umayos ng papel eh. So, instead na ikaw ang mabebenta going to munisipyo, kasi sabi niya, binenta niya eh, nagpapirma mo, baka nagpapirma ulit siya sa dating owner para ibenta ang diretso sa munisipyo para hindi na dumaan yung sale sa kanya at wala ng record, hindi na magbabayad ng tax. Yung paglipat ng seller to Chavit to munisipyo, isang BIR, isang transfer tax lang. Isang capital gains tax lang babayaran. Kasi hindi nalipat eh. Yun yung iniwasan nila. So kung kaya mong iwasan lahat yan, at ikaw nag-ayos lahat ng papel, ano pang milagro ang ginawa? Namin kasi siya. Kami nagtatanong lang sa Chavit, wag ka na naman magtatampo sa akin. Girl, baka magtampo ka sa akin, sa'yo po nang galing yan, hindi sa akin. Diba? Kasi ikaw ay nalugi pa. Dahil gusto mong tumulong. Sabi mo, nalugi ka, pero yung BIR, nalugi din. Kasi sinortcut mo. Diba? Kung nalugi ka ng 600, papayag ka ba malugi ng 600 million? Papayag ka bang malugi ng 600 million? Diba? But anyway, kagandahan daw. Ano tawag dyan? Kagandahang loob para sa munisipyo. Pero at the time, kung ikaw yung mayor dyan, yun pa, yun na. Baka may issue about this, ayoko magbintang ha. Ay, hindi ko na babanggitin. Baka ma-quote ako nito, kayo na magbasa niyan, kasi nung binanggit ko agad before yung wedding, binasa ko lang din. Sa akin nagalit. Diba? Wala naman ako binanggit. Kaya ito, Ray Laureano, hindi ko na babasahin. Kayo na lang magbasa. Hindi ko na babasahin ng malakas. Baka sabi niya ako nagbibintang eh. Diba? Saka, kasi sabi ko nga, yung taong kayang magtrabaho at magmanipula ng mga papel, ano pa yung kayang gawin? Diba? Paano kung walang papel at ay ipakita kay attorney? Anong pruweba mo? Yun ang magiging dapat na ayusin ni attorney Estelita. Kasi mukhang kaya nilang, diba, hindi nga pinakita yung dokumento eh. Baka, sabi ni Sir Chavit, ni Chavit Singson, kaya niya maggawa ng papel. Siya umayos. Diba? Yun lang mga kakli. Yun lang, yan ang depensa niya. So, at least sana naliwanagan kayo, kahit papaano. Tingnan na lang natin, sana maayos yung mga dokumento ni Atty. Estelita. And at the same time, sana maging maayos din ang iyong depensa, Chavit Singson. So, good luck, girl, ha? Girl. Good luck. Wala kaming pagbibintang dito. Tandaan mo, yung mga alipores mo, baka mamisinterpret na naman kami sa pagsumbong sa'yo. Panuorin mo muna mabuti kasi ikaw nga yung aming inaangat dito sa aming programa. Di ba mga ka-clear? Wala tayong hinuhusgahan. So, dapat wag ka magtampo sa akin. Okay? Sa mga alipores mo, ibigay lang ng tama. Sabihin nyo, panoorin munang mabuti yung video. Para hindi kayo nagtatampo sa akin. Kasi mukhang, baka yung troll lang ang gumawa, tapos TikTok pa yon, nagalit ka na agad sa akin, di mo napanood ang buo yung kwento ko sa YouTube channel ko. Ayan, marami pang kurap ngayon, kaya lilinisin, unahin si Bongo. Lord Glenn, thank you. Mga MIBs ko, nandito si Vinny Ra, thank you. Atty. Craig, kung may serial killer tawag sa politiko, katulad ni, yan, ayoko nang basahin, nagtatampo na naman sa akin to. Kayo na magbasa, Vinny Ra, Okay. Thank you sa sticker. James Cito TV, thank you din sa sticker. And Maiko, kaya binuyan yung nakirali siya, umuwi na tuloy. Yan galing yan kay Michael Maiko. Mga kakrir, paano? VP sana lang tayo tungkol sa SALN. Thank you. Sa almost 6,000. Alam ko more than 6,000 ang live views natin kanina. Again, pakiclick. Mami Ida Masukat, pakiclick na po. Libre naman ang pag-click. At pag-click sa like, share, and subscribe sa mga bago. Maraming salamat, Ami Yoji. Aking mga MIB. See you in a while. Bye-bye.